aking ituturo sa inyo ngayon ay tungkol sa buhay ni Timothy at kukunin natin yung mga napaka-importanting lessons sa buhay ni Timothy as a young pastor. So ito ay makakatulong sa atin sa bilang mga youth leaders or bilang youth ministers or youth pastors. Dahil maraming mga naiposisyon o nabigyan ng title as a youth pastor pero hindi sila ganun ka-equip, kaya hindi nagiging successful yung youth ministry na kanilang hinahawakan, or maaring equip, well-trained yung youth leader pero sa mga nakasama niya sa kanyang team ay hindi na ipasa sa kanila yung training. Siguro minsan dahil sa pagmamadali ng youth leader or minamadali siya ng senior pastor na makabuo ka agad ng youth ministry, kaya nagkaroon ng mga shortcuts. At ang dahilan ay hindi gaanong fruitful yung ministry. Pero pagka makita natin yung mga katangian ni Timothy at yung mga iba pang mga bagay tungkol sa buhay ni Timothy, ay makakapagbigay ito ng encouragement sa bawat youth leader or bawat youth minister na makakatulong upang sila ay mas maging fruitful sa kanilang ministry, sa youth ministry. So titingnan natin ngayon yung mga important lessons in the life of a young pastor, Timothy. Ang pinakauna na gusto kong bigyan ng pansin ninyo at i-emphasize ko, number one is, his faith was not affected although his father was not a believer. Ang dami kasi ngayon, o hindi lang ngayon, kundi noon pa, na nagdadahilan sila sa kanilang dahil sa hindi sila naging fruitful as a believer, as a minister, kasi ang isang idinadahilan nila ay dahil wala daw silang father na nagumabay sa kanila. Wala silang tatay, wala silang ama na nagpakita ng magandang example sa kanila. So ito ang kanilang ginagawang dahilan kung bakit hindi sila naging well-trained, hindi sila naging prepared, hindi sila nagkaroon ng motivation, ng inspiration para i-pursue yung tawag ng Lord sa kanila. Natuparin yung tawag ng Lord sa kanila. Idinadahilan nila yung hindi pagkakaroon ng mabait na tatay, na spiritual na tatay, anointed na tatay. Yun ang kanilang idinadahilan. Pero hindi pwedeng maging dahilan natin yon. Kasi kung yun ay totoo na idinadahilan ng marami, di sana walang naging Timothy. Sana walang naging young pastor Timothy. Pero nagkaroon ng young pastor Timothy na wala naman siyang tatay na very spiritual, anointed, full of the Word of God, full of the Spirit, at may magandang pag-uugali, napaka-gentle, napaka-concerned na tatay. Wala naman siyang ganun. No? Kasi tingnan natin sa Book of Acts chapter 16. Sa Book of Acts chapter 16 verse 1. Sabi niya, Paul went first to Derbe and then to Lystra, where there was a young disciple
named Timothy. So napakahalaga yun na i-take note about that, na hindi niya sinabing young minister. Siya ay young disciple. Bata pa lamang siya ay disipulo na siya. At sa kanilang kapanahunan, pag sinabing disciple, hindi katulad ng mga disciple na tinutukoy natin ngayon. Kasi ngayon, mag-enroll ka ng mga maturity program sa church, mag-enroll ka ng mga training program sa church, ay considered ng disciple ka. Hindi ganun ang disciple pagdating sa early church. Sa kanila, pag sinabing disipulo, talagang disipulo yan ni Kristo. Talagang halos walang pagkakaiba kay Jesus Christ at yung nahubog na buhay nila. Ganun ang disciple sa kanila. Na-shape ng husto yung kanilang buhay na katulad ni Kristo. Okay, so, sa atin, dapat ibalik natin yon. Kasi pag ang isang tao o isang mananampalataya ni Kristo, naging disipulo ni Kristo, kahit na siya ay nasa murang edad pa lamang, makakagawa siya ng mga hindi kayang gawin ng mga adult believers na nagsasabing matured na daw sila kasi matagal na silang mga believers. Hindi mag-explode sa ministry in the anointing of God and in the power of the Spirit and in the result, no? The good result. Hindi mag-excel, hindi mag-explode yung anointing sa buhay, power ng Lord sa buhay ng mga believers kung hindi sila naging disciples. Okay, so sabi niya, young disciple. So, walang excuse dito. Hindi ibig sabihin na wala pa ako sa tamang edad para maging disipulo. Hindi. Si Timothy, sa totoo lang, wala pa siya sa tamang edad. Kung susunod tayo sa legal na edad. Wala pa siya sa, kumbaga minor pa siya. Pero hindi naging excuse sa kanya. Na nagpursigi siya kaagad at hindi nakasalalay sa kanyang tatay. Wala nga siyang tatay na disciple, wala siyang tatay na mabait, na katulad ng hinahanap natin, na akala natin ganun yung mga tatay ng iba, kaya sila naging anointed. Hindi ganun si Timothy. Sabi niya, his mother was a Jewish believer, yung kanyang nanay, so yung nanay niya ang believer. So, dito, ang napakagandang nangyari dito, yung role ng father dapat na hindi na maipoprovide sa buhay ni Timothy bilang anak, ay alam ng nanay niya na walang makakapag-provide sa kanya yon na tatay, kaya inako na lang niya. At tinulungan din siya ng kanyang lola ni Timothy. Ngayon, sabi niya, but his father was a Greek. So, Greek yung kanyang father. Pag sinabing Greek, ay, yung term kasi nila noon, pag sinabing Greek, ay considered ka munang unbeliever. No? Pag sinabi niya sana ng Greek believer, okay, no? So believer siya talaga, pero Greek lang siya. Kasi pag sinabi mo ring Jew, hindi ibig sabihin na believer ka na ni Jesus Christ, no? So na-emphasize yung kanyang nanay, Jewish believer, so believer siya ni Jesus Christ. Yung kanyang tatay ay hindi siya Greek believer, kundi Greek talaga, pure na Greek, at meron silang mga sariling paniniwala as Greek. So, his faith was not affected although his father was not a believer. So, bago ko tuloy ang i-emphasize, tinan muna natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5. At kikita natin dito yung nanay at lola niya, kung anong ginawa sa kanya.
Sabi niya, I remember your genuine faith, for you share the faith that first filled your grandmother, Lois, and your mother, Eunice. And I know that same faith continues strong in you. Okay, so matindi yung women's ministry sa time na yan. No? Yung mga mothers ay natuturuan silang gawin sa kanilang anak yung hindi magagawa ng mga tatay nila pag unbelievers. So, trained yung mga babae na kung ang aking asawa ay hindi niya kayang i-disciple ang aking anak, then hindi ibig sabihin na hindi na magiging disciple ang aking anak. Ako ang magdi-disciple bilang ina, bilang babae. Yun ang naging training nila. So, ginawa yan ni Eunice kay Timothy. Ngayon, maaring sabihin natin, syempre, naging disciple si Timothy kahit bata pa siya kasi kahit wala siyang tatay na strong in faith, ay meron naman siyang nanay na talagang disciple ni Jesus Christ. Alam niyo, hindi rin eh. Eto, dahil nandoon yung, siyempre, naniniwala tayo doon dahil sa prayer ni Lois, lola ni Timothy, sa prayer ng kanyang lola, sa prayer ng kanyang nanay. So, malaking bagay yon. Malaking bagay yan kung bakit si Timothy ay maagang na disipulo kay Kristo. No? Pero, hindi ibig sabihin na malaking bagay na sabi ko, ay hindi ibig sabihin na nakabase na doon lahat. Kasi marami naman akong mga kilalang disciple talaga ni Jesus Christ na hindi naman talaga inumpisahan ng kanilang lolo at lola o tatay at nanay yung pananampalataya kay Kristo. Hindi nila nakita yan sa magulang nila, hindi nila nakita yan sa lola. Actually, ang nakita nila, maling pananampalataya. Pero, naging disciple sila ni Kristo at marami akong kilalang gano'n at sa church, sa Overcomer Church ay maraming gano'n na hindi nila nakita sa kanilang mga lolo at lola yung faith talaga kay Jesus Christ. Ang nakita nila yung faith nila sa religion. Hindi rin nila nakita sa kanilang mga magulang. Pero ngayon sila yung mga naging disciple at sila yung nag-start ngayon ng panibagong lahi na hindi na nila tinahak yung maling landas na tinahak ng kanilang mga magulang. So talagang hindi naman talaga nakabase sa magulang mo. Pero malaking bagay, syempre. Malaking bagay 'yon. Pero kung ang kalagayan ng isang kabataan ay na mananampalataya na ni Kristo ay wala siyang magulang na mag-guide sa kanya, hindi yun excuse para hindi siya maging disciple. Ito ay naroon sa isang kabataan. Nasa sarili ng kabataan kung gaano niya nanaisin na maging kagaya ni Kristo. Kung talagang tinanggap na niya yan sa kanyang sarili, no? Kung talagang tinanggap niya na yan sa kanyang sarili na ako ay believer ni Jesus Christ, so dapat lang na maging follower ako ni Jesus Christ and I want to follow Christ in my life. I want to follow Him because I love Him. Not because of blessing and favor, but I love Him. And that's the reason, that's why I want to follow Him. The only reason I want to follow Christ is because I love Him. Wala lang ibang reason pa. Okay? So, kapag ang kabataan, ganun ang kanyang mindset, at ganun ang kanyang magiging kalooban, ganun ang kanyang magiging decision, ganun ang kanyang magiging interest sa buhay, ganun ang kanyang magiging passion, to become a follower of Christ, to become like Christ, then, God will send you a mentor. God will send you a discipler. Kasi anong gagawin ng discipler na ipapadala ng Lord sa iyo bilang kabataan, kung ikaw ayaw mo naman magpadisipulo, hindi ka naman willing talagang maging follower ni Christ. Kasi nga, if you will follow Christ, isa sa mga presyo na dapat mong bayaran is you need to deny yourself. You need to deny your own desires, deny the works of the flesh, deny your selfish desire. You need to deny that. That's one of the price of becoming a follower of Christ. So, siguro, hindi pa ready. Hindi pa tayo ready doon na bayaran yung presyo na yon to become a follower of Christ. To become a legit follower of Christ. No?
To become a legit follower of Christ, you need to deny your own self-desires, your own will. You need to surrender your will and say, Lord, thy will be done in my life. Yan ang mga disciple. Pag hindi mo kayang sabihin yan, you are not a disciple. You are just a believer who wants the good life in this world. And you are just a believer, you accepted Christ because you are afraid of hell. Ayan, pag hindi mo kayang sabihin yan, I deny myself, I surrender my own desire, I surrender my own will, and thy will be done in my life. Ayan ang mga talagang nakaunawa sa patungkol kay Kristo at ang kanyang mga ginawa doon sa cross. Mga tinapos niya. Yan ang mga nakaunawa. Because they will lay down their own life. They will lay aside their own desires and pursue the desire, the passion of the Lord Jesus Christ. Okay, dito ito, sasabihin ko yung mga statement na ito. Okay, so, hindi naman nagkataon, ipinlano ng Lord na siguro sa time na yon ang pwedeng mas makaka-impluwensya kay Timothy sa sitwasyon na yon, sa specific na sitwasyon na yon, ang pwedeng maka-impluwensya talaga sa kanya is yung kanyang grandmother and the mother. So, maybe yung training ni Timothy ay more on sa loob ng bahay. At nasanay siya na ang maging authority sa kanyang buhay habang bata pa ay ang kanyang mother at ang kanyang grandmother. Kaya sila yung ginamit ng Lord na maging mentor niya, discipler niya, bilang tugon ng Diyos sa kauhawan ni Timothy. Pero kung si Timothy, walang influence yung mother at grandmother niya sa kanya dahil iba halimbawa yung upbringing niya sa buhay, more on more on labas siya, more on gimmick, more on liwaliw. So, pag ganun, na hindi na-develop yung kanyang relationship sa kanyang father o sa kanyang mother at grandmother, na-develop ang kanyang relationship sa ibang tao na may influence sa kanya. Pero, ngayon, kung ganun si Timothy halimbawa, more on lakwatsa siya, lagi sa labas, so, syempre, ang ipapadala ng Lord na magiging discipler niya ay yung mga pwedeng maka-influence sa kanya na taong labas din, pero na disciple. Yeah, so sa specific na sitwasyon na ito, si Timothy kasi ay more on sa loob ng bahay. Hindi siya more on gimmick. Nasa loob lang siya ng bahay lagi. 'Yun ang upbringing niya. Wala pa sigurong coffee shop noon. Wala pa sigurong kung ano ng mga establishment sa labas ng bahay na dahilan kung bakit lumalabas ang mga tao. So depende talaga sa upbringing ng bata, ng kabataan, at doon sila aabutin ng Panginoon. Pero ang pinakasusi dito ay yung personal hunger. Kasi kung walang personal hunger yung isang kabataan, ay talagang hindi talaga magiging effective kahit sino pang discipler ang ipadala mo sa kanya. Pwede maka-influensya siguro sa kanya pero hindi siya gaanong mabilis. Hindi mabilis yung development. Mabilis kasi ang development ng disciple kapag meron siyang personal hunger and thirst to grow in Christ, to know Christ, to love Christ more, to serve Christ more, to follow Christ more, to please Christ more than himself or herself. Kapag ganyan talaga yung ganyan yung characteristic ng isang believer, mapapabilis yung kanyang development. Kaya may mga believers na
ang tagal ng development nila. No? Tagal na nila, ilang taon na silang umaattend sa church, pero hindi pa rin nakikita si Jesus Christ sa buhay nila. Ang nakikita pa rin sa kanila, yung sarili nilang pagkatao, sarili nilang pagkaugali, sarili nilang pag-uugali, sarili nilang pagkakamali, sarili nilang yung attitude, sarili nilang yung yung kung sino sila sa pagkakakilala ng tao. Tagal nilang pumupunta sa church, tagal nilang umaattend sa church, pero hindi pa rin nagbabago yung tingin ng ibang tao sa kanila. Ganun pa rin sila. Kasi hindi yung church hindi yung church na pinupuntahan kundi yung personal hunger niya. Hindi talaga consistent siguro yung kanyang personal hunger to know Christ, to follow Christ, to love Christ more. Kasi siguro mayroon pa siyang pinagkakabalan sa buhay. Gusto pa niya sigurong makamit yung karangalang inaasam niya. Gusto pa niya sigurong matupad yung mga pangarap niya sa buhay na sa kanyang pagpupursige, sa kanyang minsan desperado, mas nauuna niya ito kaysa sa Panginoon. Yung siguro mayroon pa siyang mga hindi maisurrender sa Lord na gusto pa niyang lubos-lubusin bago siya tuluyang maglingkod sa Lord. Siguro ganon yung kanilang mga nararanasan pa, kaya hindi mabilis yung development ng kanilang Christian life. Hindi mabilis yung pag-develop ng pagkatao nila kay Kristo. So hindi sila nagiging Christ-like ng mabilis. Masyadong mabagal. Okay lang sana kung mabagal basta't umaabante, pero eto maraming stasyon ito na maraming stopover yung mga ganitong believers. Kaya kahit na matagal na silang umaattend ay hindi pa rin na-develop yung Christ-like character sa kanilang buhay. Okay? So, ito yung statement na gusto kong sabihin sa inyo. It is a great thing that a father will guide his son so that he becomes a minister. It is a great thing, no? But it is not only up to the father whether a son will indeed obey God's call. At ang example natin nga dyan si Timothy. It is a great thing that a father will guide his son so that he becomes a minister. But it is not only up to the father whether a son will indeed obey God's call. Sa akin nga hindi naman ako talaga personal na ginaid ng aking father. Ang katunayan, narinig ko ang tawag ng Diyos sa kalagitnaan ng aking paglayo sa Diyos. Dahil lamang sa Bible study sa school, o dahil hindi lamang kasi importante 'yon. Dahil sa Bible study sa school, syempre hindi na rin ako mahirap ma-invite dahil sa naranasan ko na rin yung mga ganon. So, pero sa time na yun ay malayo ako sa Panginoon. So, doon sa kalagitnaan ng aking paglayo sa Panginoon, doon ko narinig yung panawagan ng Diyos sa aking buhay. Pero hindi ang aking father. Although ang nag-lead sa amin, ang nag-lead sa pamilya namin sa Lord ay ang aming father. Yeah, so malaking bagay din. Pero mas malaking bagay sana kung alam niyang mag-reach out. No? Pag alam niyang mag-reach out sa bawat anak. Pero hindi mo rin masisi kasi 11 kami. So, and then nagtatrabaho sila full time. So, mahirap 'yon. Mahirap mag-reach out sa 11 na anak. Iba-iba ang ugali, iba-iba ang style. So, kaya hindi rin talaga up to the father. Kasi sa akin naranasan ko rin 'yon. It's not because of my father's personal na panghimasok sa aking buhay to guide me para maging minister ako o para marinig ko, masundan ko yung panawagan ng Diyos sa akin as a minister. Although sa mga narinig kong kwento-kwento niya noon na gusto niya magkaroon ng minister na anak. Gusto niya magkaroon ng anak na preacher. So, kaya ipinangalan ako kay Pablo kasi gusto niya na maging minister ako katulad ni Pablo. So, sa mga bagay na ganoon, maaring ang Lord ay nangusap na siya noon na
na ako ay magiging minister pero talagang hindi na-equip to reach out yung aking father sa bawat isa sa amin. Kaya although siya ang naging founder ng faith sa aming family, pero hindi dahil sa kanya ay nasunod ko yung tawag ng Panginoon. No? Gumamit ang Lord ng taong sa labas din lagi, katulad ko, and then siya yung nag-influence sa akin dahil may influence sa akin dahil katulad ko siya na nasa labas, katulad ko siya ng landas na tinahak. Ngayon, pangalawa, I believe that when a person, no, yung pangalawang statement dito sa point na na pinag-aralan natin, no, I believe that when a person is taught the revelation of the Word of God and he lives it, God will make him grow better by providing a mentor, a discipler. It doesn't really depend on the mentor alone. Okay, gusto ko ma-realize niya. It doesn't really depend on the mentor alone. Hindi nakadepende sa nagdi-disciple kung yung dinidisciple ay talagang mahuhubog siya kay Kristo. Kahit gaano kagaling yung nagdi-disciple sa isang believer, kung yung believer wala siyang kauhawan sa Panginoon at sa salita ng Diyos, ay hindi talaga siya mahuhubog kay Kristo. Yung mga talagang nauuhaw sa Panginoon, nagugutom ng salita ng Diyos, kapahayagan ng salita ng Diyos, yung mga nagugutom, nauuhaw sa presensya ng Diyos, pag nag-meet siya, nauuhaw, pag na-meet niya yung God-ordained mentor, then doon nagkakaroon ng supernatural speed na magiging disciple, magiging Christ-like yung believer na yon. Kailangan mag-meet yon. Hunger ng dinidisciple and then obedience ng discipler. Yung obedience niya na i-disciple yung kung sino yung sinabi ng Lord sa kanya na i-disciple. Yan ay Spirit-inspired discipleship making. Hindi yung basta pumulot ka lang ng pangalan kung sino yung i-disciple mo, and then siya na. Hindi, ang tinutukoy ko is this, the Holy Spirit-inspired discipleship making. Yung pinag-pray mo ng husto, kung sino yung i-disciple mo, and then yung isang believer nagpipray ng husto kasi gusto niyang maging disciple, pag nag-meet kayong dalawa, then magkakaroon ng mabilis na development. Okay? So, yan ang pinakauna na matututunan natin sa buhay ni Timothy. His faith was not affected although his father was not a believer. Ayun, i-generalize ko. Kahit sino pa yung family member ninyo na nagiging kasangkapan ni Satanas para sirain ang faith ninyo, i-distract kayo, no? Wala talagang magagawa ang mga ito kung hindi ninyo hahayaan. Walang makakapaghiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Panginoon. Wala, hindi yan magagawa ni Satanas kung hindi mo gugustuhin. Kung nasubukan mo mang lumayo sa Lord, no? Hindi dahil sa inilayo ka ni Satanas. Hindi dahil sa inilayo ka niya.
Oo, gumagawa ng distraction si Satanas. Ginagamit niya yung tao para ikaw ay ma-discourage, para ikaw ay madismaya, mawalan ng pagpupursige. Totoo yun, ginagamit niya ang tao. Pero anong magagawa ng taong ginagamit ni Satanas kung talagang ayaw mo na matinag? Anong magagawa ng mga taong ginagamit ni Satanas na ikaw ay pigilan kung ayaw mong papigil? Di ba nasubukan nyo na yan? Na kahit mahal niyo yung tao, nasubukan nyo siyang suwayin? Hindi natupad yung gusto niyang mangyari sa inyo? O, kaya nyo, di ba? Kaya niyong suwayin yun. Kaya niyong suwayin ng kahit sino. Kaya ninyong i-handle ang sarili ninyo na hindi mapigilan yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya mo yan. Ngayon, kung ang ginamit ng Satanas na i-distract yung faith mo, ay na-distract ka niya kasi hinayaan mo. Binigyan mo siya ng pagkakataon. Dapat nating gayahin si Timothy kasi nasa kabataan pa lamang siya. Hindi siya nagpa-distract kahit na yung tatay niya unbeliever. Kahit na yung asawa mo unbeliever, kahit na yung anak mo unbeliever, kahit na yung kapitbahay mo unbeliever, kahit na sino pa yan. Yung kaibigan mo unbeliever at sila ay trying hard sila, ginagawang lahat para at least matinag yung faith mo kay Jesus Christ at bumalik ka sa dati mong relihiyon. Kahit na anong gawin nila, kung hindi mo sila hayaan, hindi ka nila matitinag. So yan ay napakalaking lesson sa buhay ni Timothy na dapat natin i-adapt. Kailangan natin itong i-apply sa buhay natin. Na kahit sino pa ang siyang taong gagamitin ng Satanas na i-discourage tayo, hindi tayo papayag. Kailangan yung ating commitment kay Jesus Christ nakatagas sa bato. Na kahit sino pang taong gamitin niya, ito na talaga yung pinili kong buhay. Ang maging kagaya ni Kristo at sundin ang pinapagawa ni Kristo. Ito na yung aking pinili. Wala nang makakapagtinag nito. Dapat ganun yung ating commitment. Then, yung mga taong ito, sila yung mabibless. Sila yung mga magdadanas ng favor ng Lord. Sa una, parang mahirap, no? Pero sa bandang huli, mag-i-enjoy ka sa blessing and favor ng Lord. Ang iba, baliktad. Inuuna ang blessing and favor. Kaya nga sila tumanggap sa Lord kasi they want blessing. Kasi nung una nilang narinig yung gospel, namumroblema sila financially, namumroblema sila physically, mayroon silang specific need. Kaya ang motivation nila kung bakit tinanggap si Jesus Christ kasi si Jesus Christ tumutugon sa pangangailangan. Wala masama doon, pero kung nag-stop siya doon na puro needs niya lang, yung akala niya ay concern ng Panginoon sa needs niya lang lagi at walang panahon para iset aside yung sariling kagustuhan at kaligayahan para mapaligaya ang Panginoon. Pag hindi siya makahakbang sa ganung area ng Christian life natin, ay talagang hindi siya mag-i-enjoy at hindi siya makakapanatili sa blessing and favor ng Lord. Yung blessing at favor ng Lord ay sadyang sumusunod yan doon sa mga talagang committed kay Jesus Christ. Kaya kung namumroblema ka sa blessing and favor, para ka naghahabol lagi ng blessing, naghahabol ka lagi ng favor na iparanas sa'yo ng tao, mali kasi. Mali yung pinupurso mo. Mali yung sentro ng buhay mo. If Jesus is the center of your life, if Jesus is the center of your life, then Jesus will put you at the center of blessing and favor. Alisin mo muna sa isip mo kasi yon. Alisin mo muna kasi sa isip mo yung mapapakinabangan mong material pag sumunod ka sa Panginoon. Saka na yan. Mahalin mo muna siya. Ibigin mo muna siya. Pasayahin mo muna siya. Kahit hindi ka hingi ng blessing and favor, tinan mo, mamaya, mag-i-enjoy ka. Magtataka ka, surprise upon surprise upon surprise ang gagawin ng Lord sa'yo.
Yan. So, pangalawa na lesson sa buhay ni Timothy as a young pastor, he did not develop unbelief or doubt about Christ, even though his parents did not share the same beliefs. Kahit hindi magkaparehas yung paniniwala ng kanyang tatay at nanay. So, isipin nyo yung mga Greek, naku, matindi rin sila sa mga iba't ibang doktrina, no? Dami rin nilang mga rebulto yan, no? So, isipin ninyo, maaring may mga pagkakataon sa buhay ng magulang ni Timothy na sila ay nagkakaroon ng arguments kasi hindi nga sila parehas ng paniniwala sa Diyos. Hindi sila sa time na yon yung sa time na yon ay kasalukuyang lumalakas yung patungkol sa philosophy. So matatalino yung mga philosophers, no? Diyan nag-umpisa yan sa Greece. Kasagsagan ng philosophy. Yung kasagsagan ng pag-usbong ng philosophy sa time na ito. Sa palagay ninyo, hindi magkakaroon ng arguments si tatay niya as a Greek at yung nanay niya as a Jewish believer? Hindi lang Jew, Pag Jew, talagang malaking discussion na, pero Jewish believer pa. Grabe ang scandal about Jesus Christ. No? Binayaran yung mga Roman soldier, binayaran yung mga kinaukulan para ipagkalat na si Jesus Christ talaga hindi talaga muling nabuhay, kundi ninakaw lang yung kanyang bangkay, tapos pinapalabas ng kanyang mga apostol na siya ay muling nabuhay. Kaya ang dami mga debate, arguments about Christ sa mga times na yon. So ano sa palagay nyo ang mabubuo sa kaisipan ni Timothy na ang kanyang mga magulang hindi magkaparehas ng pananampalataya? Palagay nyo habang nanunood siya sa arguments ng kanyang mga magulang tungkol sa faith nila, at may mga times halimbawang hindi maidepensa ni Eunice yung kanyang faith dahil sa hindi pa sila gaano kalalim noon sa scriptures. Palagay nyo, pag natatalo si Eunice, anong nasa isip ni Timothy? Kung si Timothy ay talagang hindi niya na-encounter ng totoo si Jesus Christ. Bagamat hindi niya ito nakasama physically, pero yung spiritual encounter niya kay Jesus Christ. Yung nakilala niya ng lubusan si Jesus Christ. Kung hindi siya nagkaroon ng malalim na ugnayan kay Jesus Christ, kapag narinig niyang nagdi-debate ang kanyang mga magulang sa hindi magkaparehong pananampalataya, maaring ma-develop sa isip ni Timothy ang unbelief at doubt. Ngayon nga kung mayroon kayong magulang ngayon, na halimbawa ang tatay mo ay Jehovah's Witness tapos ang nanay mo Iglesia ni Cristo. O sa palagay mo bilang ikaw nasa kabataan pa, tatay mo Jehovah's Witness, nanay mo Iglesia ni Cristo, araw-araw nagdi-debate. O kahit hindi naman sila nagdi-debate, pero may mga times naman sila yung nag-argue tungkol sa kanilang faith. Syempre ikaw, sino ba talagang susundin ko? Tatay o si nanay? Sino ba talagang nagsasabi ng totoo? Ganun lang mabubuo sa isip mo kung hindi ka malalim kay Kristo. Si Timothy hindi natinag kahit na yung tatay niya iba yung pananampalataya. Hindi siya nagkaroon ng unbelief at doubt sa kanyang faith, sa kanyang about Christ. Hindi naapektuhan, no? Hindi humina yung kanyang faith kay Jesus Christ. Kahit may mga maling aral tungkol kay Jesus Christ na kanyang naririnig. Or maling idea. Maling opinion. Kahit may mga ganon, ay hindi na-develop ang unbelief at doubt sa kanya. Maganda kung ganon ang isang Kristiyano. Maganda pag ganon ang isang
kabataan na kahit saan siya magpunta, meron siyang maririnig na doctrine or teaching, idea about Christ na lumalabag sa talagang kung sino si Jesus Christ. Hindi niya dapat hayaang mag-develop yung unbelief. Pagka umuusbong na sa kanya yung pagdududa at parang parang sa kanyang sarili parang totoo ba itong pinaniniwalaan ko? Pag dumarating na yung mga ganung kaisipan, dapat kaagad-agad niya itong i-eliminate. Kailangan niya itong suwayin kaagad at palayasin sa kanyang kaisipan. Hindi niya dapat hahayaan na mag-develop pa o lumalim pa sa kanyang pag-iisip yung pagdududa at yung unbelief. Si Timothy ganun siya. I know some who have the potential. No? I know some who have the potential to be anointed ministers, but are later confused because the Bible or the Bible teachings their parents hold are different. Meron akong mga ganong kilala talaga na nung sila napunta sa church, ay makikita mo talaga, sa una pa lang makikita mo, may kakaiba sa kanila. Masasabi mo na in the future, gagamitin sila ng Panginoon. Pero dahil sa yung kanilang mga magulang ay, magkaiba ng pananampalataya, then eventually, yung mga bata na ito ay sumunod sa isang side ng kanilang magulang na kontra sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Ngayon, may mga ganon. May mga naobserban akong mga ganon. Pero iba si Timothy. Kasi si Timothy, dumating na siya sa punto na hindi na ito dahil sa sinabi ng aking nanay. Mamahalin ko si Kristo, hindi dahil sa sinabi ng aking nanay. Mamahalin ko si Kristo kasi nakilala ko na siya. Dahil hindi lang sa ako ay tinuruan, kundi nararanasan ko na siya. Hindi lang sa ako ay tinuruan or tinuturuan tungkol kay Kristo, kundi talagang itong si Kristo na ito, nararanasan ko. Dumating siya sa punto na ganon. Kaya hindi na siya dumating pa sa sitwasyon na kung saan ay pamimiliin siya. Kristo o ako na tatay mo. Hindi na siya dumating sa punto na yan. Dahil desidido na siya. Kung sakali mong dumating siya sa punto na ganon, hindi na mahirap para sa kanya na sabihin na si Kristo ang pipiliin niya kahit ano pa ang iyong ikumpara sa kanya. Kahit ano pang itapat mo sa kanya, desidido na siya na talagang si Kristo lang. Nakilala na niya at naranasan na niya. Okay? Number 3 na lesson na makukuha natin sa buhay ni Timothy. He was too young for the role entrusted to him. He was too young for the role entrusted to him. Dito sa 1 Timothy 4:12, dito na makikita natin. Dahil sa kanyang pagkabata pa, pero sinabihan siyang gawin yung bagay na ito. Ito ay sinasabi lang dapat ito sa may edad na pero sa young pastor, ito ang sabi ni Timothy sa kanya. 1 Timothy 4:12. Sabi niya, don't let anyone think less of you because you are young. Masyadong bata pa kasi para siya ay ilagay sa responsibilidad na yon. Masyado pa siyang bata para ilagay mong head pastor ng isang church. Kaya sabi ni Paul sa kanya, huwag mong hayaan na maliitin ka nila dahil sa bata ka pa. So, matindi to, Kasi ang daming mga matured na sa edad, hindi pa rin sila mapagkakatiwalaan.
Ang dami ng mga nakarating na sa pagiging senior citizen na sila. Pero alam mo na hindi mo pa sila mapagkakatiwalaan ng isang responsibilidad sa church. Dahil alam mo hindi pa nila kaya na handalan. Si Timothy, masyadong bata pa. Pero napagkatiwalaan na siya ng isang responsibilidad sa church. Kasi kahit na bata pa sa edad, alam ni Paul na kaya na niyang handalan. Or kahit na hindi pa niya kayang handalan, alam ni Paul na madali lang para kay Paul na siya ay gabayan kasi nag-mature na siya. There are even adults who refuse the task entrusted to them because they know they cannot do it yet. Simulan ako'y bata pa, na obserbahan ko yan sa mga church. Sa mga churches na naatinan ko. May mga i-assign sa isang specific na ministry or specific task, inaayawan. Inayawan nila. At ang dahilan dahil sa hindi pa nila kaya. Hindi dahil sa hindi sila available. Available sila. Pero hindi nila kaya. Pero may mga edad na sila. Hindi maganda na ganun yung mangyayari sa buhay natin. Dapat, mas matured pa yung faith mo sa actual na edad mo. Hindi ka dapat papayag na yung faith mo ay masyadong malayo kumpara sa edad mo. Hindi ibig sabihin ganito, hindi kung bibigyan natin ng edad ang pagtanggap ng responsibilidad, hindi dapat 10 years old yung pagtanggap mo kung ang edad mo na ay 20 years old. Okay? Dapat bilang kabataan, kahit na halimbawa 16 years old ka pa lang, 17, 18, 19, 20, gano'n, dapat yung narating na ng faith mo, kung lalagyan natin ng edad, dapat nasa 40 years old na. Yung pagiging matured mo spiritually. Yung growth mo spiritually, dapat it's beyond your natural age or chronological age. Pero nababaliktad tumatanda yung mga believers, pero yung kanilang pagtanggap ng responsibilidad sa Panginoon ay masyadong bata pa. Hindi dapat hindi yung normal sa isang Kristiyano. Yan ay abnormal. Abnormal sa pagka-Kristiyano natin yung ganon. Kasi pwedeng bumulusok yung spiritual growth natin kahit sa murang edad pa lang tayo. Kahit nasa murang edad pa lang. Pwedeng bumulusok. Ngayon, kung siya bumulusok sa kanyang natural age at hindi bumulusok yung kanyang spiritual maturity, hindi yan kasalanan ni Lord at hindi yan kasalanan ng ibang tao, ibang mananampalataya. Siguro kailangan mo i-check ang sarili mo kung bakit na lumipas ang napakaraming panahon at yung magiging level ng faith mo ay alam mong bata pa rin. Tanong mo na lang yung sarili mo kung bakit. Do you think it was easy for Timothy to accept what Paul asked him to do because he knew he was just a child and he knew that what he was asked to do was the work of a truly matured person? Yan ay nakaka-intrigang tanong. Sa palagay ninyo, madali ba para kay Timothy na tanggapin yung pinapagawa ni Paul sa kanya? Dahil yung pinapagawa ni Paul sa kanya ay hindi gawain ng isang bata, hindi gawain ng isang kabataan, kundi gawain ng isang matured person. Palagay niya, madali lang kay Timothy yun. Kung pairalin niya yung kanyang pagkabata sa edad, kung pairalin niya, hindi yung kaya. Pero ang umiral dito kasi yung kanyang spiritual maturity sa murang edad. Ayan ay challenge sa bawat isa sa atin. Dahil ang bawat isa sa atin ay pwedeng maging Timothy. Ang ibig sabihin ay bata pa lamang, pero matured na ang pag-iisip, matured na ang paghandle ng emosyon, at matured na ang pananampalataya, matured na yung kanyang pag-ako at pagtanggap ng responsibilidad.
And number 4 na lesson sa buhay ni Timothy. The Lord's calling to him is not based on his spiritual background. It is based on his commitment to be a disciple of Jesus Christ. Nabasa na natin yun sa Acts 16:1, young disciple. Kasi minsan, akala natin yung mga magiging leaders sa church, yung mga magiging pastor, yung mga magiging song leader, magiging Bible study leader, or youth leader, akala natin yung mga magiging leaders sa church, yung may mga magandang background ang kanyang pamilya, yung lahat sa kanila born again, lahat sa kanila mananampalataya, yung lahat sa kanila ay talagang naglilingkod na sa Lord, yung magandang spiritual background. Hindi natin kinukonsider ang kanyang tatay lasenggo, ang kanyang nanay sugarol. Hindi natin sila kinukonsider na maging leader sa church kasi ibinabase natin sa spiritual background. Sinasabi natin na hindi ito magiging children minister sa church kasi ang kabataan na ito, ang kanyang tatay manloloko Isa siya sa mga kasama sa sindikato Tapos yung nanay pa niya, siya yung kilalang chismosa sa lugar nila. So, hindi pwede. Hindi ako naniniwalang magiging children minister ito. Ibinabase natin sa background. Gaya ng ating nabasa na, si Timothy ay hindi parehas ng pananampalataya ang kanyang magulang. So, yan ay nagpapakita na kaagad na hindi maganda yung spiritual background ni Timothy. Pero, ang nakita ni Paul sa kanya ay hindi yung kanyang spiritual background, kundi yung kanyang pagiging disciple. Kasi ang daming mga magaganda ang background ngayon ng mga believers. Sa totoo lang, magaganda nga ang background nila, pero hindi naman sila na-disciple. So, hindi nakabase sa spiritual background. Kasi ang daming mga magagandang spiritual background, sila pa yung pasaway, di ba? Mas okay na minsan yung hindi magandang spiritual background kasi hindi sila pasaway. So, ito magandang statement. Those who strive to be disciples of Christ will eventually become faithful servants. Tulad ni Timothy, nag-start siya as a faithful disciple. Saan nauwi yung kanyang pagiging faithful disciple? Naging faithful servant or faithful minister. Kaya, obserbahan ninyo yung mga kabataan sa church ninyo na talagang consistent yung kanilang kauhawan na makilala ang Diyos. Consistent yung kanilang pagbubukas ng kanilang Bible, consistent yung kanilang pag-attend sa mga small group activities, prayer meeting, Bible study, ganoon. Obserbahan nyo yung kanilang mga buhay. Mabilis yung kanilang magiging paglago. So those who strive to be disciples of Christ will eventually become faithful servants of God, and he will gradually be able to see every step of the whole plan of God in his life and ministry. So yung mga tunay na talagang magiging disciple na kabataan, sila yung mga makakakita unti-unti kung ano talaga ang pinapagawa ng Lord sa kanilang buhay hanggang sa mauwi sila sa pagiging sabi natin full-time na ipursu yung calling nila sa Lord. And number 5 na lesson, baka dito tayo magtatapos. Lesson about the life of a young pastor, Timothy. One of the great things in Timothy's life was his great love for God.
which resulted in his great love for his service. One of the great things in Timothy's life was his great love for God, which resulted in his great love for his service. Ngayon, gusto ko muna basahin sa itong Philippians. So, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 19. Sabi niya, if the Lord Jesus is willing, I hope to send Timothy to you soon for a visit. Then he can cheer me up by telling me how you are getting along. I have no one else like Timothy who genuinely cares about your welfare. All the others are only for themselves and not for what matters to Jesus Christ. But you know how Timothy has proved himself like a son with his father. He has served with me in preaching the good news. So, na-prove talaga ni Timothy kay Paul kung gaano kamahal ni Timothy si Jesus Christ. At yung pagmamahal ni Timothy kay Jesus Christ, nagresulta sa kanyang matinding pagmamahal sa ministry. Yan ang matindi. Tinan yung statement na ito. Many enjoy their spiritual service not because they love God, but because of various reasons connected to personal gain and interest. Ang dami talaga nagnilingkod sa Lord, pero sa lahat ng klase ng relihiyon at maging sa kinabibilangan nating pananampalataya, ang dami mga nag-i-enjoy na nagsiserve sa Lord, pero pagka talagang nakilala mo sila, then madidetect mo na it's only about for personal interest, personal gain. Yan lang talaga. Sabi sa Revelation chapter 2 verse 2 to 5, sabi niya, I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. So, tinan niyo dito, sabi niya, I know all the things you do. Alam ng Lord yung mga spiritual services nila. Alam ng Lord yung kanilang pag-minister. Passionate sila. Passionate sila sa ministry. Pero sabi ng Lord, hindi niyo na ako mahal tulad ng dati. Kalaya mo, nagsiserve, nag-i-enjoy sa pagsiserve, pero talagang, ang totoo, hindi nila mahal ang Lord. Kaya sila nag-i-enjoy sa pagsiserve kasi meron silang personal benefit doon. Maaring emotional kasi pag nagsiserve sila, masaya sila. Pero hindi talaga dahil sa mahal nila ang Panginoon. Or maaring nagsiserve sila dahil may love gift. Or maaring nagsiserve sila dahil meron silang gustong ligawan doon. Meron silang type na tao doon. Meron silang nagugustuhang tao doon. Or nagsiserve sila kasi tinatimingan si brother or si sister or yung leader mismo na mautangan. Or nagsiserve siya kasi alam niya na kapag nagserve siya, nakita siya ng congregation at meron siyang negosyo, then tatangkilikin yung kanyang mga produkto. Nagsiserve siya kasi tinatarget niya sila bilang mga downlines sa kanyang networking business. So, ang daming mga nagsiserve na hindi talaga mahal ang Panginoon. Pero, si Timothy hindi ganon. Yung kanyang passion to serve ay resulta lamang ng kanyang passion to love God. Passion to know God. Passion to worship God.
Okay? So make sure na nagsaserve kayo sa Lord because you love the Lord. Huwag niyo isipin yung mga personal benefit na makukuha ninyo. Okay? So, mamarathon ko lang. Una, yung lesson sa buhay ni Timothy. Una, his faith was not affected although his father was not a believer. His faith was not affected although his father was not a believer. Second, he did not develop unbelief or doubt about Christ even though his parents did not share the same beliefs. He did not develop unbelief or doubt about Christ even though his parents did not share the same beliefs. Third, he was too young for the role entrusted to him. He was too young for the role entrusted to him, and yet he accepted it. Dahil nag-mature na siya sa character at sa faith niya. At sa mga bagay na hindi niya kayang handalan, magiging madali lang kay Paul na siya ay turuan kasi develop ang kanyang character. The Lord's calling to him is not based on his spiritual background. The Lord's calling to him is not based on his spiritual background. It is based on his commitment to be a disciple of Jesus. Then number 5, na kung saan dito tayo magtatapos. One of the great things in Timothy's life was his great love for God. One of the great things in Timothy's life was his great love for God, which resulted in his great love for his service. Okay, so dito tayo magtatapos. You're blessed.